Hello mga sir, ngayong araw ay ADB 160 yung ating ginagawa. Dinala sa atin to ay hindi na umaandar, sinakay na lang sa L300 dahil ang naging problema nito mga sir ay pumutok yung fuse. Nagsimula yan nung nag-install si sir, yung may-ari nito. Siya na yung gumawa. Nag-install siya ng mini driving light, tapos busina. Yan, siya na yung naglalagay nito. Ngayon ay hindi niya na mapaandar. Nung tinap niya yung yung fuse, kasi kung saan siya kumuha ng makikita niyo yung mga wire niya. Yan, si sir na yung gumawa niyan, hindi kami ang gumawa niyan. Ito, tinap niya to doon, tapos pumutok yung fuse. Ang nangyari, pati panel naapektuhan, nagulat siya, ba't wala na daw redondo, wala na rin panel. Nung nilagyan niya, mayroon, wala yung check engine. Tapos nagka-problema siya doon sa sa push button ng busina. Kapag napaandaran namin to, nung nagbubusi-busina siya, sumasabay lahat nung ilaw sa busina, pero yung busina niya hindi na ngayon tumutunog. Kumbaga kumukurap-kurap pala. Tingnan mo pakita natin para kung sakaling ganito yung unit nyo at magdi-DIY kayo mga sir, alam niyo yung pinaka-importanting kukunin nyo dyan, yung accessories. Dapat isang accessories lang sa isang mga ganyan, mga ilaw. Pinaka-importanting kukunin nyo dito sa ADB, kumuha na lang kayo dun sa charging. Sa charger na lang kayo kumuha ng accessories. Huwag na yung kukuha sa susian para hindi pumangit. Huwag rin kayong kukuha ng dito, kasi si sir dito kumuha. Yung mga ito, may mga electrical tape. Yan, dyan siya nagtap hanggang dito sa taas. Yan, dito siya kumuha. Wag na kayong kukuha dyan. Si ADB naman mga sir, mayroon siyang charging port at i-slide nyo lang dun yung yung pinaka-accessories sa wire. Doon na kayo mag-cut or mag-tap para kahit pa paano yung accessories na yon may bukod na fuse yun dun sa fuse box niya. Kung sakaling nag-overload yung yung nilagay nyo rito, mga ilaw, mga busina, taasan nyo lang yung fuse. Pag mababa kasi, puputok talaga yan, nag-overload. Kaya ngayon nangyari, ayun, naapektuhan pati yung mga ilaw. Yan naman, ayan busina yan may ilaw, may pintot siya yung ilaw bumabusina, pati yung dito sumasabay din sa pagpindot sa busina. Kaso hindi naman tumutunog yung busina. Binalik natin sa stock kasi nakakabit yung loud hole nyo dito, dalawa. Kumbaga mali ang pagkaka-wiring. Kapag ganon nangyari, na dapat sana hindi maapektuhan yung kung sakali kayo magwa-wiring, natanggal nyo naman yung pairings ninyo, tanggalin nyo rin to para safe. Saka ito, yan, para safe yung ECU. Napakamalang ECU mga sir, kaya iniiwasan kung makasira tayo ng ganyan dahil wala tayo pang abono, o disconnect nyo yung battery nyo habang nagwa-wiring tayo. Ayan napindot. Pati yung ilaw dito sumasabay din. Kunin mga ilaw, testing natin. Testing natin ilaw para makita nyo rin at magiging awareness din kayo sa motor nyo. Napakamahal ng motor ninyo, kaya dapat doon kayo sa may kasanayan na sa pag-wiring. Kung sakaling magdi-DIY kayo, ayan ay sinasabi ko sa inyo, sa accessories wire ng motor, yung sa ADB kunin nyo na lang dito, or yung brake light, puntirihan nyo yung brake light switch. Yan, bagsak din yan dito, puntirihan nyo lang. Mas maganda kung iti-test light ninyo. Ayan, pakita ko muna sa inyo, testing natin para maging awareness din sa inyo, kasi napakamahal ng unit ninyo tapos masisira lang yung ECU, lalo kung bago pa lang yung unit, 8 months pa lang to. Ayan, pipindot ako ng busina. Ipakita ko yun sa pindutan para, ayan
Pipindot ko yan, tapos tagil ko ng konti. Basayan nyo dun sa, sa kamay ni Kapulong. Yan, sumasabay. O, i-correct natin yung stock busina. Yan, correct natin ha, dapat tutunog din yan. Ayan o, hindi tumutunog o. O, pati ilaw o, sa likod. Yan, sumasabay. At sa accessories o. Ay sa sa susian. Ngayon, kapag gano'n na nangyari sa inyo, mga sir, hanapin nyo lang yung itong diode na to. Ito. Yan, tagalin natin. Hawakan mo. Toy. Yan. Ito lang puntirayan nyo. Ito to. Ang mga mayroon to, tulad ng click na version 1, ayan, tumutunog-tunog na, kaso hindi niya pa kaya. Yan, nabawasan siya ng masaya yung pamisting natin. Ito. Yan na yung yung sa kanya. Testing tayo. Para may con kayo mga sir. Ayan. I-on mo. Ha? Lubat na yung battery. Sige, test mo natin. Para mapakita natin. Okay, i-ano muna yung battery niya. Nalubat na yung battery niya. Charge mo natin yung battery. Tapos ibalik na natin yung yung pangapandar natin. Yan yung kinanggal ko pa rin natin. Remote. Okay, ito mga sir, naayos na natin yung kanyang wire. Dito nakalagay yung tatlong relay. Tapos ayan, ayos na rin natin. Tapos ayan, yung fuse nya direkta ang yan, positive. Nakapag once na nagka-aberya yung MDL busina fuse lang, hindi na maapektuhan to. Tapos sa battery siya kumuha ng si Kapulong ng accessories. Okay, testing mo. Ha? Ayan, sige. Ikapit mo muna yun. Okay, testing mo natin. Ayan, gumagana lahat ng ilaw. Okay, testing mo ngayon yung paano rin. Paano rin mo ulit. Busina, siya. Okay, loud horn. Tapos stock horn. Ayan, di na rin kumukrop-krop yung mga ilaw. Yan. Paandre mo ngayon. Yan. Buti nga lang, ito lang yung naapektuhan, hindi ang ECU. Kaya napang-importante, pag once nagwa-wiring tayo, tinatanggal natin to. Ito, saka ito. Para hindi maapektuhan kung saka na mag-troubleshoot o magkaroon ng problema yung ginagawa nating harness, hindi masisira to. Kasi mahal nito mga sir. Mandar na. Tapos mga ilaw. Ayan. Okay, upuan na lang yung kulang niya mga sir. Dahil yun lang naman yung niyan. Yun lang din naman yung yung nakakabit yan. Yung para dito, sisira yung nagkalas niyan. Ganito na lang yun, Okay, tapos na tayo dito mga sir. Ganun lang gawin nyo mga sir kung sakaling ay naging problema kung same kayo dito. Yun lang ipalitan nyo. Wala ko napansin.